Okay, tayo po ay nagpapasalamat uli sa ating pong Panginoong Diyos dahil tayo ay bigyan ng pagkataon na makarinig ng kanyang mga salita. Alam po ninyo, marami po ngayon mga tao na hindi na makakarinig ng mga salita ng Panginoon. Ano ang dahilan? Dahil ba sila ay mainakadilaw, bingi? O dahil sila ay wala na talaga silang panahon na tuto o makinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Mayroong tatlong dahilan na gusto ko sabihin sa inyo na bakit na mahirap na ngayon na makinig ng salita ng Panginoon. Unang dahilan, hindi siya priority ng ating buhay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, ay hindi siya ibinigay o hindi natin binigyan ng schedule sa ating mga schedule sa buong maghapon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kumbaga wala siyang schedule. At ang pangatlo, hindi natin siya kailangan. Kaya hindi tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. Yun yung dahilan na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay kanyang tinulungan na makinig sa kanyang salita. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay kanyang kinumbinsi na makinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang unang dahilan ng bakit hindi tayo nakapakinig sa salita ng Diyos dahil hindi siya priority. Kasi kung priority natin siya, talagang kahit anong mangyari, makikinig talaga tayo sa kanyang salita. At ang pangalawang dahilan, hindi natin binigyan ng schedule. Dahil kung binigyan natin ng schedule sa maghapon ng ating gawain, sigurado mayroon tayong panahon makarinig. At pangatlo, hindi natin siya kailangan. Kaya hindi tayo nakikinig. Tulad ng pagkain. Ang pagkain, hindi tayo pwedeng hindi kumain yung pagkain na physical na pagkain. Mayroon talaga tayong almusal. Mayroon talaga tayong pananghalian. At mayroon din tayong hapunan. At kung hindi natin ito gawin, talaga magugutom. Pero sa spiritual, hindi natin ito nararamdaman. Bakit? Spiritual. Ibig sabihin spiritual, hindi natin mararamdaman, hindi natin ito makikita, hindi natin ito nahawakan. Kaya, hindi natin ito iniisip ng pangangailangan. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. Sa tulong ng banal na Espiritu, tayo po ay kanyang dinala ngayong oras na ito na makinig sa salita ng Panginoon. Dahil ngayon ay malapit ng araw ng mga patay. Sabi ni Sister Joy ba na kanina nagtanong? Na bakit ang mga patay ay may araw? Ayan, so yan ay ating pag-aralan ngayon ang mahalagang topic na ang topic ay may kinalaman sa kalagayan ng patay. Ang pinakamahalagang tanong doon ay kapag ang isang tao na matay ay ano ang kanyang kalagayan? Kalagayan ay patay. Eh saan siya naroon? Siya ba ay pwede bang bumalik? Pwede pa ba siyang bumanti? Pwede pa ba siyang kausapin at pwede pa ba siya tatanungin kung ano-ano man ang ating gagawin sa kanya. Yun yung ating mapag-aralan ngayon. Ayan, so pero bago po natin pakinggan mga kapatid, ang topic na ati pong pagsasalusaluhan sa mga oras na ito, ati po munang pakinggan ang awit ni Brother Gilbert, ang ati pong kasama ngayon sa ati pong paglilingkod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ati pong pakinggan ang handog na awit para sa ati pong Panginoong Diyos.
dalawang beses at ako'y aking Amen. Salamat Brother Gilbert sa mensahe ng awit na inyo pong inihandog sa ating pong Panginoong Diyos at sa ating lahat. Muli mga kaibigan at mga kapatid, tayo'y nagpapasalamat sa ating Diyos na patuloy tayong makapakinig at malayang makakarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, sa ating pong paksa na pinamagatang saan naroon ang mga patay ay napapanahon dahil malapit na rin nga po ang araw ng mga patay na siya pong siniselebrate, ipinagdiwang, kinikilala ng sanlibutan. Kaya mahalaga na ating pong balikan ang pag-aaral tungkol sa kalagayan ng mga patay. Napag-aralan natin kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan ito at kung paano ito nagdala ng karamdaman at kamatayan. Maalala natin na nagsinungaling si Satanas kay Eva sa halamanan ng Eden nang kanyang sabihin, "Tiyak na hindi kayo mamamatay." Hanggang sa ngayon ay sinisikap ni Satanas na papaniwalain tayo kapag ang mga tao ay namatay, hindi sila tunay na namamatay. Ayan po ang pagsisinungaling ni Satanas sa maraming mga tao. Sinasabi ni Jesus sa Juan 11:25 mga kapatid, na kahit ang tao ay namamatay, siya ay muling mabubuhay kung siya ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus o sa Kanya. Kung tutunghay tayo mga kaibigan at mga kapatid sa Biblia upang pag-aralan ang tungkol sa mga patay at ang sagutin ang katanungan kung saan sila naroon, binabasa natin ang salita ni Jesus. Ang isang nakakaalam ng lahat at may kakayahang bumuhay ng mga patay. Ngayon, isang mahalagang katanungan din, ano ang higit na kinakatakutan at hindi masyadong naunawaan ng mga tao sa ngayon? Oo, ang kinatakutan ng mga tao ngayon at hindi masyadong naunawaan ay walang iba, ay ang kamatayan, gayon din naman ang kalagayan ng mga taong namamatay. Yan po ang mahalagang mga tanong at pangunahing tanong sa tao. Ang kinatakutan ngayon ng tao ay mamatay. Kaya nga, marami po mga kaibigan at kapatid na gagawin ang lahat para lamang ay maligtas sa kamatayan. Higit sa anumang bagay, ang kamatayan ay kinatakutan sapagkat kakaunting tao ang nakakaunawa kung ano ito at kung ano ang nangyayari sa isang tao kung siya'y mamamatay. Ang kamatayan ay pumapasok sa bawat tahanan, bayan at bansa. Ang isang tahanan ay maaring mapuno ng kaligayahan ngayong gabi, ngunit maaring mapuno ng pagluluksa kinabukasan. Ang munting sanggol ay maaring masiglas sa umaga at patay sa kinabukasan. Ang kamatayan ay nasa lahat ng lugar, mga kaibigan at mga kapatid ko. Sa pagambutan, sa mga lansangan at sa digmaan. Gaano kalungkot, mga kaibigan at mga kapatid ko, kapag tayo'y tumanggap ng isang mensahe na nagsasabing, may isang mahal sa buhay na biglang namatay. Sa pagbabasa natin sa mga talata mula sa banal na kasulatan, matitiyak natin kung ano ang mangyayari sa kamatayan. Hindi natin kailangang malito o mag-alala. Gaano man tayo dapat magpasalamat na binigay ng Diyos sa Biblia ang mga kasagutan sa mahirap na mga katanungan mula sa kalagayan ng mga patay. Panghawakan natin ang mga salita ng Biblia o ng ating Panginoong Hesus na siyang tanging patnubay at paniwalaan natin ito ayon sa ating pong naririnig o nababasa. At mga kaibigan at mga kapatid,
saan mananatili ang mga patay hanggang sa araw na pagkabuhay na maguli. Iyan po ay ilan sa mga mahalaga ding katanungan tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ayon sa Juan 5:28-29, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tagasunod, ang sabi niya, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa kahatulan. Mga kaibigan at mga kapatid ko, mayroon pong katuruan. Tatlong katuruan na itinuro na mali sa mga tao. Ano po itong tatlong ito? Tinuro po, mga kaibigan, sa mga tao ang langit kapag ikaw ay matuwid, kapag namatay, diretsong langit. At kapag hindi ka gaanong matuwid o mabuting tao, kumbaga 50-50 o half-half, mabuti o at masama, ikaw kapag namatay ay pupunta sa purgatorio. At kapag ikaw naman ay masamang masama talaga, kapag ikaw o ang tao ay mamatay, ay diretso sa impyerno. Mga kaibigan at mga kapatid, iyan ang tatlong patutunguhan ng mga tao kapag namatay siya. Iyan ang tatlong maling katuruan na hindi dapat ito natin tanggapin. Dahil sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid ko, dalawa lamang po ang tutunguhan ng tao kapag siya ay namatay. Either siya ay sa buhay na walang hanggan o either doon sa buhay para sa paghatol. At isa pa na maling katuruan na ati pong laging napapakinggan ay ang katuruan na kung tayo ay mamatay ay diretso agad sa langit kapag mabuti. At kapag masama, diretso agad sa impyerno. Hindi po yan ang itinuro ng Diyos. Dahil ang itinuro ng Diyos, kapag tayo ay namamatay, tayo po muna ay manatili sa libingan hanggang ang ating Panginoong Hesus ay babalik dito sa libutan ito at bubuhayin ang lahat ng nasa mga libingan at bubuhayin ang mga tao na nangamatay kay Kristo ng una. At ang pangalawang bubuhayin ay ang mga tao na hindi naniwala o nanampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Yan po ang katotohanan na dapat nating matutuklasan at matutunghayan, mga kapatid ko. Tunay, mga kaibigan at mga kapatid, na ang ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan na pumanaw ay nanatili pa sila ngayon sa libingan. At ito ay pinapatunayan ng banal na kasulatan na ang mga patay ay nanatili sa libingan at hindi na sila pumupuri sa Panginoon at wala na silang alaala pa upang bumalik o pumunta saan man. Ayon sa awit 115:17. Maliwanag na sinasabi ng mga talatang ito ayon sa awit 6:5 na ang mga patay ay nasa kanilang mga libingan pa at wala sa langit na pumupuri kay Hesus at wala din sila sa impyerno. Mga kapatid, may tiwalang masasabi tayo na ang tungkol sa patriarkang si David, siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Ayon sa mga Gawa 2:29-34, pinaunawa ni Apostol Pedro sa mga tao na kanyang mga tagasunod na ang kamatayan o ang mga namatay ay nanatili pa hanggang ngayon sa libingan. Sinasabi ng Biblia na si David ay isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Ayon sa mga Gawa 13:22,
Gayunman, si David ay wala pa sa langit sapagkat siya ay nasa kanyang libingan hanggang sa mga oras na ito. Kaya isang malaking pahayag ng katotohanan ang ating natuklas at napakinggan sa mga oras na ito. Na ang mga turo na hindi dapat nating tanggapin ay ati pong iwanan at itakwil, at ang liwanag ng katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga patay ang siyang ating paniwala at tanggapin. Ngayon, ang isa pa sa mga katanungan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang sabi kasi ng marami, kapag namatay ang isang tao ay maari pa siyang bumalik o maari pa siyang magmumulto o maghihiganti man sa kanyang mga kalaban, o pwede pa siyang bumalik upang dumalaw sa kanyang mga mahal sa buhay. Yan po ay hindi itinuturo ng banal na kasulatan. Dahil ang katotohanan ay sinabi ng banal na kasulatan sa awit 146 verse 4. Ang kanyang espiritu ay umiwalay. Siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala o isipan man. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, at ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailan sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawin ng inyong kamay, gawin mo ng inyong kalakasan sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol o libingan na iyong patutunguhan. Ayon sa Ecclesiastes 9:5-6-10, iyan po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan ko. Wala na pong kaalaman, wala na pong pag-ibig, wala na pong pagkapuot, wala na pong pagkainggit, wala na po silang magagawa sa ilalim ng silong ng araw na ito o sa ibabaw ng lupa na ito, dahil nawala na ang lahat, mga kaibigan at mga kapatid ko. Ngayon, isa pang mahalagang katanungan na dapat nating matutunan, mga kaibigan at mga kapatid ko. Sa anong inihalintulad ni Jesus ang kamatayan? Mga kaibigan at mga kapatid, ang kamatayan ay inihalintulad ng ating Panginoong Hesus sa isang taong mahimbing na pagkatulog. 54 na bisis binanggit ng Biblia na ang kamatayan ay pagkatulog. Kapag ang isang tao ay mahimbing ang pagkatulog, ang umaga ay dumarating na parang isang sandali lamang. Hindi ba? Kapag namatay ang isang tao, tumigil ang lahat ng pag-iisip. Kapag gumising siya sa tawag ni Jesus sa umaga ng pagkabuhay na muli, siya ay parang nakatulog lamang ng mga ilang sandali. Purihin ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid ko. Hindi pinapakita ng Biblia na ang kamatayan ay katapusan, kundi sandaling pagkatulog lamang. Ang sandaling paghinto na ito ay isang pagtigil ng buhay. Sa mga nasa kay Kristo na makakaranas ng kamatayan, ngunit sila ay bubuhayin muli sa ikalawang pagparito ni Kristo. Inaalok ni Jesus ang katulad na karanasan ni Lazaro. Ibinalik ni Jesus ang kanyang buhay, isang pagkabuhay na tiyak sa mga anak ng Diyos. Amin. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil ang kamatayan ay inihalintulad lamang ito sa mahimbing na pagkatulog. Kapag ang isang tao ay namatay, may nalalaman ba siyang anumang bagay? Tiyak, wala na po, mga kaibigan at mga kapatid. Nakakita ka na ba ng isang tao na nawalan ng malay ng mabangga ng isang humaharurot na sasakyan habang siya ay nakahiga sa lansangan na lubos na walang malay? Gaano ang kanyang nalalaman? Sasagot ka ba ng wala? Ngayon, ipagpalagay na ang isang truck ay dumating at masagasaan na ito'y ikamamatay niya. Ano ang kanyang isipin? At gaano ang kanyang nalalaman? Sasagot ang ilan na matapos siyang mamatay, malaman niya ang lahat ng bagay. Subalit habang siya ay walang malay, wala siyang nalalaman anuman. Ngunit sinasabi ng Biblia, sa araw ding iyon,
ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Sila ay nasa kanilang mga libingan na namamahinga sa walang malay na pagtulog. Walang sino man sa mga patay ang nasa langit ngayon o nagdurusa sa impyerno. Kamanghamanghang malaman na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay hindi nabubuhay ngayon sa ibang mundo ng espiritu na tumutunghay sa atin habang tayo ay dumadaan sa buhay na dalamhati, hapdi ng puso. Hindi sila ay mamahinga sa kanilang mga libingan, naghintay sa tawag ni Jesus, ang tagapagbigay ng buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid ko, ang ating narinig na mga katotohanan sa mga oras na ito ay magbubukas sa ating mga puso at isipan ng isang malaking puwang na pag-asa dahil muli tayong bubuhayin ng Diyos at ang ating mga mahal sa buhay na ngayon ay natutulog o mahimbing na pagkatulog ay nanatili sa libingan at naghintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. God bless.